Bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! BBC Biboy Bibo Confessions. Bibi, ito na ang sulat na dapat ay mapakinggan mo. Kasi malay mo, para sa'yo pala to. Ang sulat na ito ay para sa minamahal naming teacher na si Mrs. Nora Rafael mula sa isa sa mga elementary schools sa Mandaluyong. Hello, Mrs. Rafael. Ako po si Axel Malana. Hindi ako sigurado kung maaalala niyo pa ako, pero mula po ako sa batch 2011 nung elementary, Section Sapphire. Kayo po yung advisor namin at isa po ako sa mga estudyante ninyo. Hindi ko po kasi alam kung may Facebook kayo. Hindi ko rin alam kung saan kayo hahanapin since retired na rin po kayo. Pero sinulat ko to para magpasalamat sa inyo. Naaalala ko, isa ka sa mga kinatatakutan na teacher nung elementary. Mataray ang kilay, pula ang lipstick, kulot at maikli ang buhok, nanlilisik ang mga mata, at suot ang malinis na teacher's uniform na halatang maayos na pinlansya. Grade 5 ako noon, growing grade 6. At sabi ni Mama, enrolled na raw ako at ang binanggit niyang apelido ng magiging advisor ko ay ang apelido mo. Grabe, sobrang kabado ako. Halos ginusto kong magpalipat ng ibang section para lang makaiwas sa'yo. Pero wala na akong nagawa. Hanggang sa nagpasukan na. Tama sila. Nakakatakot ka talaga. Halatang halata sa'yo yung pagiging istrikta. Yung typical na classroom na maingay, nagiging parang simbahan dahil sa katahimikan. Pero sa paglipas ng mga buwan, yung pagiging mahigpit mo ay meron naman palang magandang resulta. Sa murang edad, alam kong natututo ako at ang mga kaklase ko dahil tutok na tutok kami sa mga lessons mo dahil sa takot namin sa'yo. At habang tumatagal, nagkakapalagayan na tayo ng loob na para bang isa kang mabuting halimbawa ng pagiging isang mabuting tao. Ika nga nila, istrikto pero may puso. Do what is right. Yan ang lagi mong sinasabi sa klase habang nakataas ang isa mong kilay. Pero sa pagkakataon na to, sa paningin namin, ay hindi ka na nakakatakot. Dahil dulot mo ay ang kapanatagan na para bang kami ay pinapangaralan ng sarili naming nanay. Sa section namin, aminado naman kami na marami ang matigas ang ulo. Baka kaya nga dahil sa'yo kami pinasok para madisiplina mo kami. Pero pagdating sa'yo, tiklop ang mga titigas ang ulo. Hindi dahil hindi ka nila gusto, hindi dahil terror ang tingin nila sa'yo, kundi dahil nahihiya silang maging sakit sa ulo mo. Kaya nung graduation, sobra akong nalungkot dahil posibleng yun na yung huling beses na magkikita tayo. Parang nag-flashback sa akin yung pagkakataon ng una nating pagkikita kung saan ay nakakatakot ang iyong muka. Kumpara sa araw ng pagtatapos na mas halata na sa'yo ang pagkatuwa. Ma'am Rafael, sinulat ko to kasi may gusto akong malaman nyo. Sales manager na po ako. Pero hindi po ito tungkol sa akin. Naaalala niyo pa po ba yung classmate ko na si Robles?
Yung tahimik at halos walang kaibigan. Pinapahanap po kasi kayo ng mama niya. Nagsundalo po kasi siya. Yun nga lang, sa kasamaang palad, ay binawian siya ng buhay dahil sa weight nature ng trabaho niya. Pinapasabi po ng mama niya na salamat daw po. Kasi nung huling burol ni Robles, habang inaayos nila yung mga gamit niya, may nakita silang isang lumang papel na nakatago sa gamit niyang bag. At ang nilalaman po noon ay ang activity na pinagawa niya sa amin nung grade 6. Doon po nakasaad yung drawing niya na gusto niya maging sundalo. At sa kabutihang palad, natupad niya po ito. Grabe, ma'am. Sinong mag-aakala na sa ordinaryong turo at activity na pinagawa ninyo ay kalakip ang pag-asa na matupad ang pangarap ng isang tao? Ang inyo pong dedikasyon ang nagsilbi naming inspirasyon. Malamang sa malamang, nasa iba't ibang karera na po kami. Pero ano't ano pa man ang landas na tahakin namin, pangahawakan at isasabuhay namin ang bilin mong do what is right. Laging gawin ang tama. Laging maging mabuti sa kapwa. Maraming salamat, Mrs. Rafael. Malimutan man namin ang nilalaman ng iyong lesson plan, habang buhay po naming babaunin ang turo ninyong kaalaman at kabutihan. Yes, it's me, Axel Malana.